Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa massive watershed. Pinaka-purpose nila hindi para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Di ka man nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran, maayong aga, good morning sa inyo katanan. Mga very welcome sa isa namang edisyon sang pagpangaragad sang programa Balita, Issue, Kagiban pa. Ang nagunta karon sang Biyernes, thank God it's Friday. Today is August 8, 2025. Ini na mabyan ang ikaduha sa limatanan ka Biyernes karong nga bulan sang Agosto tuig 2025. Sa atong mga sukitang palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Quibras, Iloilo, kag Negros Occidental. Sa atong mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Gigawan nga bahin sa pungsod, paayad-ayad gid nga aga sa inyong atanan. Mabiyan ang atong pagpangalagad, mabagyan live sa 585 kHz sa lisuan sang inyo mga radyo subong man sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Ang pagpangalagad sa balita, issue kag iban pa pagdulong sa inyo sa mga balita lokal kag nasyonal. Subuman mga tingog at parindugan sa mga pumulo sa Western Visayas. May gangtanan sa pangunang mga issue diri sa aton nga puso. Kip sa aton sining igapamatisan hindi lamang madugay mga biyan ang mga pahayag sa mga Ilonggo at mga pumulo sang Antique. May gangtanan sa pagpatuman sang suspension sang rice importation sa sunod sang 60 kadlaw. Inyo alagad nagpakigangot sa pila ka mga manguman negosyante kag sa aton sining nga mga sidewalk vendors angot sa ila sining komento kung nagakadapat bala ang pagpatuman sang suspension of rice importation. Samtay da pabatiman naton sa inyong pagpamati subong iyang aga ang mga pahaya ni Uswag Ilonggo Party List Congressman James Jojo Ang di kasunod sang inaugurasyon kag formal na nga pag-turnover sang bag-ong school building dito sa Leon Central Elementary School. Yes, sir, dit right mga biyan, panibago naman nga proyekto ang gindulong sang Uswag Ilonggo para pabaskugon ang pag-eskwela sang mga estudyante dito sa Banwa sang Leon. Samtang magakuha man kita sa mga updates gikan sa banpa nga ahensya sa gobyerno, Department of Trade and Industry. Kada subong man gikan sa Department of Agriculture ug Department of Agrarian Reform.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 na sa aga. Sa sining oras mabiyan, magtalakay kita na isang pila ka mga balita nasyonal. Balita Nasyonal. Sa atong balita nasyonal, magasapol si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa upod ang mga stakeholders may kang tanan o kung apektado sa online gambling para pamatian ang ilang bahin. Hindi ang sabat sang presidente sang ginpamangkot kung wala na mensyona sa iya sining State of the Nation Address kung sona ang pinunanon tuhoy sa online gambling. Natunga man sa mga panawagan para sa lubos kapag dumili sini sa pungsod. Sa ikatatlong episode sang PBBM Podcast, ginpatag sang presidente nga kinahanglan pa nga magtukod sang pulisa kung ano ang obrahon nga tika sang gobyerno sa online gambling. Pagod sini, pamatian sa presidente ang bahin siyang simbahan, kagiban pa nga stakeholders kaangay siyang mga ginikanan, ilabi na nga ang mga kabataan ang masami nga biktima. Pagluwas diri madamo pa sang kinahanglan nga plansyahon. Nakip na diri kung sino ang magapatuman sang regulasyon sa oras nga iba ng online gaming at ano ang sunod nga tikang para hindi na paralik ang illegal online gambling. Samtang nagbisita sa Dubai Court sa United Arab Emirates under Chief Justice Alexander Vismundo, kaupod ang mga Associate Justices ng Korte Suprema na sanday Samuel Garlanda, Jaspar Di Mampao, Jose Maidas Marquez kag Antonio Co Jr. Atiwan sang pagbisita nga matunan kung paano ginagamit sa Dubai ang makabagong teknolohiya kaangay sang artificial intelligence. Kaga tuyo man sini nga matun-an ang e-case management kag virtual hearings para mapadasig kag mapanami pa ang proseso sang hustisya. Samtang kaisa ang mga Pilipino nagpalabot sa mainit nga paramiyaw si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga residente kung pumuluyo sa ASEAN para sa ka-58 nga founding anniversary sa Association of Southeast Asian Nations o kung ASEAN. Sudo sa presidente sa nakaligad nga tuig, pululo po nga nagtindog ang mga miyembro sa ASEAN sa patubang sa mga nagabagong regional kag global challenges. Sa mga tuig sa dalom sa chairmanship sa Malaysia. Nagahulag ang ASEAN sa direksyon padulong sa sustainability kag inclusivity. Kasulo sa presidente, nagapakita sa handom kag responsibilidad sa ASEAN. Sa pagtalagbalay naman sa Pilipinas para sa 2026 ASEAN Summit, pangako sa Pangulo na mag-serve ng pundasyon sa paghulag sa ASEAN ang mga achievements sa unang nalabot sa grupo sa tunga sa mga panghangkat sa rehiyon.
Samtang igatawa ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang iyang pangalan sa hinunano sa pagka-epektibo sa eGov Super App para sa pagpadasig sa kabuhi sa mga Pilipino na mayara sa transaksyon sa gobyerno. Sa ikatatlong podcast ang Presidente ginpabutyag sini na natistingan na ang serbisyo sang app, ang pagka-user-friendly sini bisan nga sa mga tigulang o kon grade school kag ang pagka-convenient sa paggamit sini. Sunod sa Presidente, siya mismo sa app ang padulong kung may ara siyang obrahon nga transaksyon sa gobyerno. Dugang pa sa Presidente, hinapaugot sa gobyerno ang pag-inganyo sa publiko. Suportahan ang app labi ng 2025 na. So sa iya, digital age na. Dahil sa digitalization, padulong ang tanan nga transaksyon sa gobyerno. Samtang sa mga uso naman mga biyan ang tig-ululan kung napangapag-ulan. Padayon kita nga nagapanumdum sa tanan nga maghalong sa leptospirosis. Leptospirosis isa ka malubha nga balatian. Bakterya sa mga aso kag iban pa nga mga sapat. Ang resulta mabiyan sa isang bakterya na ginatawag nga leptospira. Nakitaan sa tubig o konduta nga kontaminado sa mga ihi sa mga nalatnan nga mga wildlife o kung mga sapat angay sa mga ilaga o kung baka. Give sa mga sintomas ang leptospirosis mga biyan ha. Ang hilanat, kadulaan sang gana, pagsuka kung pagpalamuson, at pagpalangluya. Sa mga malala nga kaso, posible ning mag-trigger mga biyan ha, sa balatian o kung damage sa bato o kung atay. Ay pilaban ka mga ido mga biyan ang wala nagapakita sa mga palatandaan sang balatian. So hindi lang tawo mga biyan ha, ang mahimo nga matapikan sang leptospirosis. Posible man ining makalaton sa mga hinuptanan kaangay sang inyong mga ido. At para maprotektahan ang inyo sining mga hinuptanan kaangay sang inyong mga ido, pakunahan ang mga ido kontra sa leptospirosis kada tuig. Ikawan ang pagpainom o kung paghampang sa mga ido sa mga lokal nga kinahalinan sang tubig. Diluan gilayon ang ihi kada higgo sa mga ginasagod nga kasapatan kag ipalayo ang mga ilaga kag iban pa nga peste. Oras sa Radyo Pilipinas, madalas alas 9:10 sa aga. Inatag sang Department of Agriculture nga sa piyak sang mga batikos ina sa gyapon nga iduso ang pagpasangkad sang 20 rice program para sa mga magagmay mga negosyante kag mga farm workers. Sunod sa DA mga biyan, kung magagmay nga mga mangunguma kag mga farm workers. Sunod sa DA katuyuan sang programa nga hatagan sang ginhawa ang mga rehistradong mga mangunguma may 3 hektarya nga
uma o kung mas manubo pa. Lagi sa paghatag sa tubtub 50 kilo kabigas halin Agosto tubtub Disyembre. Pero sa interview natin mga ben ha sa NFA subong iya nga simana 2 hectares and below. Kag ang mahimo makabakal yadtong mga nakarehistro lang sa registered or registry system on basic sectors in agriculture in RSBSA. Kung gusto mo mag-avail mga biyan sa sining 20 pesos nga bugas, 10 kilos kada bulan, make sure ha, ang imo sinig na taluma 2 hectares and below kag nakaparehistro ikaw sa RSBSA. Ginahula tulad pa mabiyan kung pila ka mga manguma diri sa Western Visayas ang mahimo nga maka-avail o kung makabenepisyo sa siniyang programa. I-verify naman mga abyan sa atong sining koleksyon sa NFA kung tubtob 50 kilos man bala ang mahimo babakal o kanya-kanyang policy ang tagsa ka mga NFA regional warehouses. And speaking of warehouses, sa unang bahin sang pagbatuman sang sining 20 peso rice para sa mga magagmay nga mga mangunguma, ini mga biyanay nga baligya sa mga warehouses sa probinsya sa Capiz, Iloilo, kag sa probinsya sa Negros Occidental. At pagkatapos sa mga biyan, by the way, this will be implemented for the first time sa August 20 at gawin na sa Merkules. Then on August 27, additional 6 sites o kung anong pa ka mga area sa Western Visayas kag Negros Occidental ang magkabenepisyo sa sining 20 pesos na bugas para sa mga mangunguma. So a total of 9 sites mga biyan sa pagtakop sang Agosto. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:20 na sa aga. Sa atong pagbanumbalik, napabati nato ng atong mga natipon nga pahayag angot sa inaugurar kang formal na pag-turnover sa 2-story school building na may 4 ka hulot klasihan sa Leon Central Elementary School. Di kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang isang pila ka pahanundong. Hindi na lang sa sariling bayan ay papamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng reyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na nagpapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia. At ang kanilang likha, bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tambok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ginadumilian ang pag-import sa bugas sumugod Setyembre 1 sunod kay PBBM. Para maproteksyonan ang mga mangunguma subong ating kalani, ginapasuspindi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-import sa bugas sumugod Setyembre 1. Magalawig ang suspensyon sa 60 kaadlaw. Nagdesisyon ang presidente matapos konsultahon ang cabinet officials samtang dito siya sa India para sa state visit. Ginrekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang suspensyon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Jessica, maliwanag pa! You did not close the light again. I told you to close it. It's still open. Now look at... Mama, it's turned off, not closed. Oh yeah! Tama si Mother, lalo na kapag di kailangan, pwede namang i-switch off muna ang mga ilaw at iba pang appliances. Also switch to CFL or LED bulbs. Mas makakatipid ka dito at kasing liwanag ito ng karaniwang mga bumbilya. Ugaliin din tanggalin sa pagkasaksak ang mga gadgets o appliances tuwing wala sa bahay at maging sa pagtulog. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, ang switch naman, Mr. Powers. Single na ba? Ma! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana, may OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best! May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na tumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumaho ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:29 na sa aga, sa gyapon nagapamatika mo sa pagparagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan sa sining nga oras, magakuha kita sa balita gikan sa Iloilo City Government. May kang tanan sa hiwaton nga Charter Day Celebration. Isa ka job fair, buksan diri sa syudad sa Iloilo. Ang dugang nga detalye may kang tanan sa sining nga balita, igadulong sa ating live ni City Hall Beat Reporter General Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Ayara sa masobra pulo kalibo Jade kung mga job vacancies ang mahimo ma-applyan sa aton sinima kauturan nga nagapangita sang trabaho ini sa hiwaton nga 88th Iloilo City Charter Day Job Fair sa maabot nga Agosto 22. So sa aton sinima kauturan nga nagapangita obra, mga bagong graduates pwede gid maka-avail sa siniyang job fair. Sa datos sa aton sini nga Preso Iloilo City pasakupan ini sang 93 ka mga local companies, 15 ka mga BPO companies, kag 11 ka accredited overseas recruitment agencies. Amoy na nga medyo tama kadamo sa ang pwede nga ma-applyan sa aton siniya nga mga kauturan. Inihiwaton sa Robinsons Iloilo, Maine, alas 9 sang aga tugtog alas 4 sa hapon. So sa aton sini nga mga kauturan, ang himuon lang gid nila mapila sila sa amo sina nga adlaw, magdala sang ila sini nga mga kinahanglanon nga dokumento. Mas maayo man kung naka costume na ikaw sing naka semi formal ka or naka-attire ka kay nga may ara sing mga on the spot interview sang mga kumpanya. So pag submit sang imo sini nga resume, halimbawa kung ara ka man lang sa area, ipatawag ikaw gilayon for interview. So ini in relation sa pagsaulog sa aton siniya nga Iloilo City Charter Day sa maabot nga August 22, Biyernes nga adlaw dira sa may Robinsons, Maine, Iloilo. Lakip sa mga pwede ma-applyan amunang sa mga BPOs nato, no, mga call centers kay padayon ang pagdamo sa mga call centers naton diri sa may syudad sang Iloilo. So ready lang gid sila, no, sa aton sini nga mga kauturan kag magdala sang ila sini nga mga proper documents sa maabot nga job fair jeep. Baton diri, no, bisan pa walk-in, wala man sang pre-registration. Importante nga may ara ka lang sang dokumento kag first come first serve sa bahin sa aton siniyang mga pilahay, no. Kag lakip man diri partner sa aton sining Iloilo City Government ang nagkalain-lain mga agencies sang gobyerno kasubong sang DOLE, TESDA, kag madamo pa nga mo yang nag-recommend sang mga companies nga pwede ma-applyan sa aton siniyang mga kauturan na Jay. Kadungan gali sini dyan ang TESDA National Techbook Day, so ginainggan yun, no, ang mga aton sining mga Techbook graduates, mga certified nga mga may mga national certificate kay ti ang iniiyang nga mga Techbook graduates dyan do kung previous nga mga launch ang siniyang TESDA National Techbook Day, may separado pag ini sila yung area intended for them.
So ang aton sining TESDA no, may TESDA National Textbook Day dungan ni siya no sa aton sining Charter Day kani dira na makasulod da no iban no may mga trainings na bla. So amo na gina-preferred importante gid ang mga in situ ni Jeep no kung madala mo ina at least may pamatuod ikaw yang nakaagi ikaw paidalom sa training sang TESDA iti daw na-certify kumbaga sang TESDA ang nga ikaw naka-undergo sang training kung ano man ang imo siniyang specialization depende sa ginapangita sa aton siniyang mga kampanya. So madamo sang mga bukas nga mga opportunities, utility driver, collector, audit assistant, accounting assistant, mga BPO employees naton nga mo gining mabakal kag taas ang tsansa nga mabaton ikaw sa mga BPOs, especially ang aton sini nga mga bag-ong graduate bala kasi wala man ang iban ka pangayo experiensya as long as may arasing opportunity kag qualified ikaw bag-ong graduates saranggid nga mabaton sa siniya nga job fair sa maabot nga Agosto 22 sa aton nga ulihi nga pagpakigundaanon sa BPO sector madamo pagalit dyan sa mga job vacancies dire but only few ang naga-apply so kabay no sa aton sini mga fresh graduates nga interesado nga mangin kabahin sang BPO sector no ka grab this opportunity nga mag-apply by the way dyan pa lupang doon isa lang kaadlaw ang aton sini nga job fair kay previous years daw tag duha pa ini kaadlaw sa schedule nila Jeep is August 22 lang gid no ang ining job fair kay do quarterly ining job fair aton kag ang aton nga venue sa Robinsons Main isa lang ina kaadlaw pero ang hiring kisa paagi man sa Peso Iloilo City no may mga companies nga gina-invite ang Peso nga diri mismo sa may City Hall naga-schedule na sila no isa diri sa Sunburst Park may araman sa Sunburst Park so ang pinagid ka exciting kag kadamo gid nga mga opportunities Jeep nga gina-open gid man diri obvious ka tama BPO hiring kay nga basihan naton sa qualification no halimbawa mangita sila financial associate e-commerce customer service representative customer support associate ang kinalain sini kay may mga opportunities iniya nga hindi ka na lang mag-report sa imo sini nga kuan nga opisina or home base ikaw no may mga home base opportunities nga pwede ma-applyan ng aton siniya nga mga luyag mag-apply sa BPOs kag ginabutang diri sa qualification fresh graduates dapat enthusiastic ka lang no hindi mo man gid kinahanglan experience maayo ka sa verbal written communication computer literate ikaw kag amo sina no so but silingon gina-assess nila nila kung bagong graduate ka kung diin ka pwede mabaton din ka pwede ma-assign nga companies may naga-assist pagi man sa Peso kung kinahanglan experience sa food and beverages damo gid sang ma-applyan sini so ang balunon lang gini nila pasensya kung madamo siguro nga resume kay kung ikaw magkadto sa job fair hindi lang dapat nga isa lang ang applyan mo no gina-encourage ka sang Peso nga kung may 5 ka kumpanya na nagapangita sa kamo sina free gid ikaw sa pag-submit as long as may copy ikaw may nagpa-photocopy ka sang imo sini nga requirements kiti way ka kabalo base sa 5 nga gin-applyan mo 3 dayon ipatawag ka for interview ikaw na mapili anong may next week base kung hambalon kanila submit ka sa documents mo sige mayara ikaw sa trabaho Jeep ayun more chances more entries more chances of winning the raffle lagi ng job fair kag gabay sa aton sini nga makuturan mag temprano pa nga magpadulong para gilayon nga maka pa-interview may pre-registration ni Jen. So far daw wala naman daw usually nagakatambo sini pauna-una nam lang kaya ang mga companies gusto man nila mangin fair bla no kag ang Peso nagadirekta na diri naga-connect na diri tanan nga mga kumpanya kag kay isa na lang ka-announce sabi mo sang Peso sa sinayang adlaw so first come first serve yung mga aplikante na wala gani kabalo na hanungod sini pag oron iban guro nagkadtulong sa mall kag nagpamprupa mangkot may available sila ng dokumento submit sila dayon so open gid ini ginalauman naton nga sigurado wala pa kabukas ang mall nagapila na sila kay usually amo na ang sitwasyon every time nga mayara sing job fair no diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo Chief. Ayun, Jen, madamo gyud salamat sa imong nga balita. Amo na madulong naton nga balita may kang tanan sa mga activities
sa nagahilapit nga selebrasyon sa 88th Iloilo Charter Day. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Damang salamat Janelle Baclay sa ibo sining balita. May kang tanan sa sining paghiwat mga biyan sa job fair and National Textbook Day sa Banwa o kuna diri sa syudad sa Iloilo kadungan sa Charter Day celebration sa August 22. Alas 9:38 na sa aga. Sige po nagpamati mo sa pagpangalagaan sa programa Balita Issue Kagiban pa. Mabiyan kahapon nga daw formal lang aging turnover kagin inagurahan ang bagong school building sa Leon Central Elementary School sa Banwasang Leon. Ini nga proyekto ang natuman mga biyan pinagiman sa pagtinguha sa Uswag Ilonggo Party List in partnership sa local government sang Leon. Yari ba lang mga biyan pamatiyan naton ang nanging payag ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang may kang tanan sa pagpatuman sang siniyang proyekto. Kag pamatiyan man naton after sini mga biyan ang sabat sang aton sining principal sa Leon Central Elementary School si Sir Joe Marie Camago. Yari pamatiyan naton mga biyan sa sining oras ang mensahe ni Congressman James Jojo Ang sang Uswag Ilonggo. Ilan ang works ng project? Kung hindi ako magsalat o white hindi man, hindi ko kabalo. Hindi ko naman appropriation siguro kung hindi ko magsalat 15.750 or 17.5 million more or less. I think 15.750 ang appropriation. Ay duwan din sa pispilahan, hindi kami isa para pwede nga i-account sa Leon 25 million, isa ka 50 million, or 40 million, school building. 15,750. 15, no? Ang subject niya, 25,750. So, 40 million worth ang dual XP. 2-story, 6 classroom. Hindi 2-story, 4 classroom. So, dual sa dual pa matapos. Yun ba? Yun. Yung National High School. Yun, National High School, I think. Well, wala mo muna sa ating 5-point agenda, di ba? Ang ating Uswag, Ilonggo, top 5 na priority natin. So, ang ilang edukasyon, sana na siya, no? So, wala lang po sa mga infra natin na ginahatan sa kanang mga kapatulahanan sa Biloga Provincia o sa Biloga Region. Kaya naman sa infrastructure na para sa education. Amo nini ang mga eskwelahan sa tanan ni kakabaluhanan sa Biloga Provincia, Biloga Panay Island. Kaya naman sa eskwelahan, ang minimum 4 classroom, kaya 6 yan, 9 classroom, ano. So, may mga ibang mga nagilin na wala pa mabutangan. So next year, hopefully, first initial eskwelahan na ginagurahan. Madamo din siya, eskwelahan, madamo din eskwelahan na ginagurahan. Eskwelahan ng Limo, distrito, sa distrito natin sa syudad. Sila, more than 200 million na ako sa syudad ng Limo, sa probinsya ng Aklan. Kadulungan na nila sugod ka lang. So, wala lang kita ng groundbreaking masyado sa action prediction para wala tapos na. So, matamat, pinagurahan ng mga natapos. Ito pa lumang ito ang edukasyon. Very, very important na sa future sa pagkakataan. So, isa. Ang mga hospital, medical, sa healthcare program na ito, may arap na kita sa buhit financial, tulong sa mga sakit, financial assistance sa mga alam mo hospital, almost all the hospital sa Biloga Region 6
ng 160 million in a total, or mga 40 million pa lang ang close to 40 million pa lang ang napunta nga initial na pondo ayun sa ato yung patigayon. So, hindi ka nga pag yun sa mga tuwing next year. Hopefully, basta next year or 2027 at the most, kailangan matapos na siya. Ongoing na. Hindi mo lang makita sa sagwa, kailangan mo nakita sa sunod. Kasunod yung guba ka na, ay daan naman yung guba ang sunod. Para kung matapos na, ang sagwa mo po na lang. Sa schools, sa ato yung mga eskwelahan, sa ato yung mga hospital, sa mga sports center, sports facilities nato. Well, ang gusto ko ginagawa, gusto ko malikod na. Amon ang Ilonggo Arena. Nakaupi dyan na convention center, may booking sila yung tao, o kung sports complex na sa tawag sports arena. Ang gabahay mabiyan sa payag ni Uswag Ilonggo Representative James Jojo Ang. Na-mention ni Congressman Jojo Ang plano pagin niya magtukod sa Uswag Ilonggo Arena or the Ilonggo Arena mabiyan sa convention center bigger than the Iloilo Convention Center nga kaya nga mag-accommodate sang 15,000 ka mga tawo kag hindi ginalauman nga magpabaskog kag magadala sang domino effect not only sa tourism industry but also sa mga magagmay naton mga negosyante kag mga service provider diri sa syudad sang Iloilo. Ang dugang nga detalye may kang tanan sa sining pagtukuron nga arena kag ang padugyan sa aton sining mamalida sa Kongreso. Bantayan mga biyan sa aton nga pagpakalagad sa Lunes kaya ipastar naton sa maayo ang ining plano ni Congressman James Jojo Ang. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:45 in the morning. Samtang sa sining oras mga biyan, kapabati naman naton sa inyo ang naging response ni Sir Joe Marie Camago, ang school principal sa Leon Central Elementary School, may kangtanan sa kaimportansya sang sining nga proyekto sa ilang mga bumuluto kag ilang mga manunulong. Yari pamantiyan naton si Sir Joe Marie Camago. Yan nga po. Hindi ako pagkatanismilahan, we are overwhelmed and we are amazed of your presence sa pagtambong at pag-ikambit ka naman na kalipayan sa pagbatol ng pagkumang classroom. Rest assured, ng ating congressman, yung mga bulig niya, we will take good care of this para sa ating kabataan. We will absolutely use this para naman mauswagon ang kabataan mo graduate sa ating ispilahan. And we are hoping for more support, our cooperative efforts sa DepEd, our stakeholders, our officials, national and local officials, together malabot natin handong yung mag-uswag, hindi lang kita, kundi ang bilog na doon ng mga estudyante na mga hamtong pag may pangabuhi sa kanila, may inoswago ng ilang pangabuhi. Pagi sa aton nga, pag tudlo din dyan sa atin eskwelahan. So, behalf of the fellow teachers, ari ang aton pagumang building, ang aton nga ipakikambit kaya natin ay pangako, we will also do our turn. Diba no? Ubrahan natin yung pinaka namin nga ubra sa pagtulong sa ating kabataan kay man bigyan suporta ng ating tanan-tanan ng mga officials from the national and sa local government. So thank you so much, and thank you so much, and thank you so much. God bless you. There David mga biyan, ang pagpasalamat ni Sir Joe Marie Camago, ang principal sa Leon Central Elementary School sa sining panibagong bulig nga ilang karabaton in the form of a 2-story, 4-classroom school building naging-ponduhan pinagi sa pagpinguha sa Uswag Ilonggo Party List amounting to more than 15 million pesos. Hindi lang ini school building mga biyan sa aton nga pag-check kahapon sa area, may ara pagid-ini sa mga tiles, no? May ara na sa available ng mga pulungkuan, may ara na sa chalkboard,
kag may ara pa sang steel locker o kung steel cabinet para sa aton sini nga mga estudyante. Kag we look forward nga ini nga proyekto mangin mapusulanon gid hindi lamang sa subong nga set or batch sa mga estudyante kundi sa mga masunod pa nga mga henerasyon sa Banwasang Leon. 9:48 in the morning. Sa ibang panaton na balita mga biyan, nagpaidalom sa paghanas angot sa pagpabaskog sang ilatag sa mga negosyo ang 60 ka mga pamatanon sa Western Visayas lakip na ang Negros Occidental. Ang nasambit ka paghanas mga biyan naglawig sang 3 kadlaw kay nangin isa ka intensive business training program. Kini sa dalom sang Youth Entrepreneurship Program Bootcamp for Young Entrepreneurs on YEP BYE. Kaginhiwat mga biyan ha sa Department of Trade and Industry kung DTI Western Visayas sa syudad sang Iloilo sining karon lang. Ang bootcamp nag-focus sa 4 ka critical business areas na ginalakipan sang pagtukod sang mapag-on nga business identity, pag-apply sang design thinking kag business model canvas, paghanap sang customer-centric marketing nga may digital transformation, kag pagtuon sang labing importante nga mga finance function. Sa 60 ka participante, 20 ang hatagang kahigayonan na makapasakop sa final pitching competition rin ilaging pakita ang ilang mga business strategy sa panel of experts. Sa ulihi, giningad lang nga top 5 winners na Marian Giasov Delgado siyang aklan sa iyang Ati-Atihan Avenue Food Park. Suman si Marjan Morales ang San Gilicio Iloilo sa iya Scentless Vineyard. Shalene Ann Sambas ang Gimara sa iya Tashi Mushroom Farm. Jude Patrick Ruiz Delphin sa Kapi sa iya Judy Lights Enterprise. Kag si Jave Espada sa Baguio City sa iya Espada Cafe and Resto Bar. So congratulations kids sa top 5 winners ang sining YEP BYE Bootcamp o ang panibagong programa sa Department of Trade and Industry intended para sa mga existing o kung active young entrepreneurs. Alas 9:51 na sa aga, nagdaas ang oras na nabilin sa aton sining nga pagpangalaga. Ang mga komento o mga reaksyon sa mga mangunguma ka mga mangisda sa Western Visayas. Kaya palayag naton sa mga masulod nga kahigayonan. Nangalagi lamang sa ang akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio kay Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako ang inyo nangin alaga, JP Havas. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo